Hello mga kamoto! Welcome sa part 3 ng Borongan City to Cebu City Ride. Tara, samahan niyo ako sa kwento ng biyahe natin. Alas 4 ng madaling araw nang marating namin ang port ng Cebu City. Hinihintay na lang namin ang go signal ng dock staff para makalabas na kami. Pagkaraan ng ilang minuto, nag-umpisa na kaming bumaba ng barko. Ito ang isa sa pinakamalupit na ride experience ng buong buhay ko. Dito mo masusukat ang tatag ng sarili mo at dito mo rin malalaman kung paano ka dumiskarte sa gitna ng hirap at pagod. Sa bawat biyahe, hindi lang motor ang sinusubok pati disiplina, pasensya at kung gaano ka kadeterminado sa mga pangarap mo. Ang rason pala kung bakit ako pumunta ng Cebu ay para i-meet ang kachat ko ng 4 na buwan. First time pa lang din namin magkita. Isa pala siyang teacher dito sa Cebu. Mamaya, ipapakilala ko siya sa inyo. Sabi nga nila, kapag mahal mo ang isang tao, kahit gaano pa yan kalayo, pupuntahan mo. Sa mga nagtatanong kung ilang oras ang biyahe sa barko, nasa 7 oras ang travel time. Alas 10 ng gabi umaalis ang barko sa Ormoc City at bandang alas 5 ng umaga naman ito dumarating dito sa Cebu. Medyo nakakaramdam pa rin ako ng antok. Kahit 7 oras akong nakatulog sa barko, ramdam ko pa rin ang pagod sa biyahe. Hindi na pala ako nag-check-in sa hotel dahil masasayang lang ang bayad. Babalik din kasi ako agad mamayang hapon. Dito, binabaybay ko ang kahabaan ng Maximo Patalinghog Avenue, kung saan ramdam ko agad ang ganda ng Cebu City. Sa bawat liko at bawat takbo, mararamdaman mo yung buhay ng syudad. Yung halo ng modern at probinsya vibes, yung ingay ng kalsada, at yung energy ng mga taong laging on the go. Iba talaga ang dating ng Cebu. Simple pero solid, at ramdam mo agad kung bakit maraming bumabalik dito. Ako'y talagang di mapakali sa beauty mong Dito, hindi ko na talaga kayang labanan ang antok, kaya napagpasyahan kong maghanap ng pansamantalang mapagpapahingahan at doon mag-power nap upang makakuha ulit ng lakas para sa biyahe. halos magkanda duling sa katitingin, ganyan katindi ang Nang madaanan ko ang Shell gas station, dito na ako nagpagas at naisipan ding magpahinga. Payo ko lang sa inyo, kung nagbibiyahe kayo sakay ng motor at gusto lang magpahinga saglit, mas mabuti kung sa gasoline station o malapit sa police station, kayo tumigil para masigurado ang kaligtasan. Dahil sa panahon ngayon, marami na ang tarantado sa kalsada, kaya lagi tayong mag-iingat. Dito na muna ako natulog saglit. Tamang diskarte lang tayo. Sa biyahe, bawal lang masyadong maarte o mahiyain dahil kung ganyan ang mindset mo, mahihirapan kang mag-survive mag-isa at kapag nasa ibang lugar ako, hindi na talaga ako marunong mahiya kasi wala namang nakakakilala sa akin dito. Ha ha ha! Matapos ang 30 minutong power nap, tuloy na ulit ang biyahe ko. Dito, binabaybay ko na ang Mactan Bridge. Hindi ko alam kung tama ang term ko dito pero pa-music muna tayo. bakit ba may lungkot sa iyong mga mata? Ako kaya'y di nais makapiling sinta. Di mo ba pansin ako sa'yo'y may pagtingin? Sana ang tinig ko'y iyong dinggin. Ako pagkat ang puso ko'y nalulumbay. Sana ay pagkaingatan mo ito at tandaan mo ang isang pangako. Pangako, hindi kita iiwan. Pangako, di ko pababayaan. Pangako, hindi ka na mag-iisa. Pangakong magmula ngayon'y tayong dalawa ang magkasama. Sa wakas, narating ko na ang lugar kung saan dito kami magkikita ng kachat ko.
Nandito na pala ako sa University of Cebu. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo na hintayin ang kamit ko. Kasi wala nga siya. Ha 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 ha. Nagpunta talaga ako rito para magpa-enroll. Abangan nyo ang part 4, kung saan bibiyahe ulit tayo from Cebu City to Borongan City. Marami pa akong ipapakita sa inyo, hindi lang magagandang views ng tanawin, kundi ang pagligaw sa akin ni Google Map. Ha 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 ha.